Okay? So, yon ang mga bulang propeta. At delikado sila kasi hindi naman sila lalapit sa iyo na ang gusto kagad ay yung hindi naman niya pupunta sa iyo na ibubudol kita, di ba? Hindi man siya lalapit na, Mariton, i-scam kita. Hindi. Matatamis magsalita yung mga yan. Matatamis silang magsalita, magaganda yung pag-construct ng kanilang words. But in the end, at the end of the day, ika nga, ay ibibigay mo kung ano yung hinahanap niya kasi na-condition yung isipan mo. Usually, nangyayari yan pag yung pagpasok mo, yung environment ng church, kasama yan, orchestrated lahat yan. Magmula sa worship, sa mga lightings, i-condition yung isipan mo eh. Pati yung mga pinipili na mga kanta, i-condition yung isipan natin para pag nagturo na si pastor, wala kang magagawa kundi ibigay kung ano yung sasabihin niya. Usually, yung ginagawa nila dyan is, ilabas mo yung wallet. Sige, labas yung wallet nyo. Tingnan nyo yung pinakamalaking halaga dyan. Dito sa ating piso natin. Posible. Tapos yung pinakamalaking halaga na yun ang ilagay mo dito. Diba? O kaya ay kung hindi man ganon, sasabihin nila, hindi na uso ngayon ang tithes sa New Testament. Hindi na uso. Ano na uso? Dapat 20%, 30%. Mas maganda nga kung 100%. Oo. Para kumita si pastor, ikaw, pag uwi ka, wala kang pambayad sa bill, wala kang pambili ng bigas, wala kang pangbaon ng mga bata sa school. Bakit? Sinabi ni pastor kasi 100%. Hindi na daw uso yung tithes kasi maliit lang, 10% lang. Pero sa tingin nyo ba, hindi marunong ang Diyos? Hindi ba niya alam ang sinasabi niya? Marunong ang Diyos. Bakit? Yung 10% na yan yung eksaktong may bibigay mo para sa Panginoon at the same time, malaki pa yung matitira sa sahod mo pangtustos sa pamilya. Amen ba? Kaya yung mga nagsasabi ng ganito, meron silang mga gusto na gawin sa kanilang mga sarili. Mamaya, wala pang text. Gusto mo, ikaw na lang lutuin namin. Uy! Malaki-laki pa man din. Okay, so, paano ba natin sila makikilala? Kasi sabi dito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Okay? So, ang mga babanggitin sa dito ay ilan lamang sa mga gawa. Actually, marami ito. Pero magbabanggit na lang ako ng mga ilan na usually ay napapansin natin sa mga nagsasabing sila ay mga lingkod ng Diyos. Una, sinasabi nilang sila ay nakakatanggap ng direct at hindi lang basta direct revelation, ito ay divine revelation mula sa Diyos. Diba? Ang ganda niya magsalita, talagang pag nag-pronounce ng English, ang galing. Yung English ko, hindi mo halata kung anong word yun kasi mali yung pronunciation. Mali yung pero sila talagang ang ganda magsalita. Ang galing, ang ganda ng message. At bigla yung sinabi, nakakatanggap ako ng direct revelation mula sa Diyos. Pinapasabi ng pain ganito. Gusto niyo bang gumanda yung church natin? Mag-donate kayo. Ito ay isang divine revelation. Ito ay direct sa Diyos. Ang katotohanan, wala nang problema sa direct revelation. Basta hindi siya kumukontra sa Biblia. Okay? Hindi siya kumukontra sa sinasabi ng Bible. Ang isang huwad na propeta nagsasabing nakakatanggap siya ng mga mensahe na nagmumula direkta sa Diyos.
Pero ang katotohanan ay hindi naman. Direkta sa kanyang puso at iniisip yung kung ano yung laman ng puso niya. Where your treasure is. Okay? Nagkakalat sila ng mga kasinungalingan. So, ang tanong, bakit nila ginagawa to? Bakit nila sinasabi ito? Bakit sinasabi nila na nakakatanggap sila ng direct revelation? Bakit sinasabi nila na nakakatanggap sila ng divine revelation? Sa tingin niyo? Para sila ay pakinggan mo. Para sila ay sundin mo. Kasi, nakakatanggap ko na ng direct revelation sa Diyos, di ba? Parang Nostradamus rin yan, kaya ka, nadama rin. Ang kaibahan lang, ang sinabi ng bolang kristal. Sila, direct mula sa Diyos, yung kanilang natatanggap. Hindi ka ba naman makikinig ba naman? Diba? So, ang malalaman mo ang isang walang propeta is yung authority na sa kanya. Balikan natin yung sa sinabi sa Jeremiah, no? Yung Jeremiah chapter 5, sabi niya, yung mga prophets prophesy falsely, tsaka yung mga priests rule in their own authority. Sila yung authority. Sila yung nasusunod. Okay? Kaya nga sometimes, pag yung ministry na nagiging pangalan ng pastor ministry. Okay? Kumbaga, Victor's International Ministry or Global Ministry. Yung mga ganun. Kasi sila na yung authority, sila yung nasusunod. At kapag nangyari to, papakinggan mo sila at gagawin mo kung ano yung pinapagawa niya. Diba? So, pangalawa, ginagawa nila ito, bakit sinasabi nilang magpakita sa inyo na parang maamang tupa pero inside ay mababangis na uso pala, asong gubat. Ginagawa nila ito para mandaya at para sa kanilang personal na kapag-kinabangan. Okay, usually mga ganitong leader, ganitong namumuno sa simbahan, siya yung yumayaman. Magkakaroon siya ng malaking ari-arian, may mga underground pa, di natin alam, sa kanyang malaking bahay. Okay? So, ito ay for personal na kinabangan at saka may kasamang pandaraya or sa English ay deception. Deception kasi deception kasi ay hindi mo mapapansin na nadaraya ka. Diba? May mga sasabihin siya ng mga ganito, mga ganyan. May mga ipapakita pang picture, hindi naman pala sa kanya. Nagpa-picture lang sa isang sabihin mo kotse maganda, colorette, nag-selfie siya. Tingnan nyo, dahil sa aking pagtitiwala sa Panginoon, meron akong ganito. Dahil sa aking pananalangin at pagbibigay ng more than sa 10%. Hindi nga lang 20%, 30% o 40%. Tingnan nyo, meron na ngayon. Diba? Ito ay isang uri ng pandaraya. Deception. Okay, para sa kanyang kapag-kinabangan. Pangatlo, nag-aanyong maamo at inosente kasi nagpapakita ng kabaitan, magiging matulungin, pero sa loob niya ay ang nasa isipan pala niya is ilayo ka sa tunay na katuruan. Ilayo ka sa kapahamakan. Kasi meron siyang idea, meron siyang worldview, para sa kanya, yun ang tama. Kaya dapat nandito ka. Yung ganun ba? Ililigaw nila ang mga tao kasi sabi nila, ay hindi nyo na kailangan pakahirap pa. Basta sumapi ka lang. Mag-join ka lang sa Die Word Ministry. Ligtas ka na. Tama ba? Ang simbahan ba nagliligtas? Yung religion ba nagliligtas? Nagpag-usapan natin, di ba? Napag-aral natin yung 200. Yung isa ay yung malawak, yung isa ay masikip, at nandun ang Panginoon Hesus. Ang Panginoon Hesus ang tanging daan.
Okay. Hindi, sinabi ba niya dapat maging religious ka? Dapat magkaroon ka ng religion? Sinabi ba dyan na dapat kasapi ka sa isang simbahan? Member ka sa isang simbahan? Hindi po. Dapat member ka or bahagi ka or tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Okay? So, hindi ka lang ililigaw sa pamagitan ng kanilang pagtuturo na magaganda sila magsalita. May mga bulang propeta din na nakakagawa ng himala. Nakakagawa ng healing. Yung nabubuhay yung patay. Na pinanalangin niya, nabuhay yung patay. Oo. Pero nagpatay-patayan lang yun. Kunwari patay. Yung naka-wheelchair, biglang nakatayo, nakalakad. Oo. Pero kunwari lang din na naka-wheelchair. Dinalagaw niya. Sometimes orchestrated. Pero meron din talagang himala. Totoo pa naman ang himala hanggang ngayon. Yung gumaling ka sa iyong karamdaman, himala yon dahil may mga nanalaman sa iyo. Gagamitin din yon ng mga bulang propeta. Pero hindi naman po himala, ito ay galing sa Diyos. May mga himala din na ibinibigay ng Diablo. Ang katotohanan nga, mas kapal